Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, panatilihin ang katarungan at gawin ang tama, sapagkat ang pagliligtas ko'y hindi na magtatagal at ang aking tagumpay ay mahahayag na. Ito naman ang sabi ni Yahweh sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, iginagalang ang araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Malulugod ako sa inyong mga handog, at ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil, dahil ako'y apostol ninyo, ipinagmamalaki ko ang aking tungkulin. Ginagawa ko ito upang inggitin ang aking mga kababayang Hudyo, at nang sa gayon ay maligtas kahit ang ilan sa kanila. Kung ang pagkatakwil sa kanila ay naging daan upang maibalik sa Diyos ang sanlibutan, ang muling pagtanggap sa kanila ng Diyos ay matutulad sa muling pagkabuhay ng patay. Sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Noon, kayong mga hintil ay hindi sumusunod sa Diyos. Ngunit ngayon, kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Gayon din naman, dahil sa habag ng Diyos na inyong naranasan, sinusuway naman ngayon ng mga Hudyo ang Diyos, nang sa gayoy maranasan din nila ngayon ang kanyang habag. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maipadama niya sa kanila ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad
at sinabi kay Jesus, "Paalisin na po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ang sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawa. "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso." "Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, "Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is suffering terribly from demon possession." Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him. "Send her away, for she keeps crying out after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of Israel." The woman came and knelt before him. "Lord, help me." She said. He replied, "It is not right to take the children's bread and toss it to their dogs." "Yes, Lord. She said, But even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table." Then Jesus answered, Woman, you have great faith. Your request is granted. and her daughter was healed from that very hour.